Afternoon po mga kabayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is July 30 July 22, 2026 na tayo ngayon papunta dyan sa may Lacson Avenue, Barangay 470 Sampaloc, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Capernaum Circle, sa may Paranaque, sa may Moonwalk Paranaque po yan. Ako po, grabe traffic dyan. Okay, magwawalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila disclaimer. Lamang pong content po natin ni kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkol. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pahunggi ko lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkol. So I think today mas nakita natin yung value ng testimony ni Director Matibag, no? Kasi yesterday largely kino-confirm niya yung process as laid out by ni Atty. Lotto, pero today nakita natin ano pa yung added layer, which is paano ba ito nagiging issue of national security, ano yung investigation in relation to the threat to the life of the President, and then of course meron tayong mga narinig na statements kung paano pinaperceive in relation to their investigation, ano ang tingin ng NBI sa impeachability ng offense na ito. So yun yung nakadagdag today. Yung tinanong nga si NBI Director Matibag kung kinakailangan pa ipagpatuloy ng NBI yung investigasyon, no? Upang hanapan kung may sapat na batayan nga ba itong article of impeachment na patungkol sa grave threat laban sa Vice Presidente, ay nilino ni Director Matibag na nakita na nila na tumawid na sa threshold or nagkaroon na ng sapat na batayan para sa Ma'am, dito na po ako, bawal magtagal po dito ma'am. Saan po sila? Dito na po ako ma'am. Ay, dito po kasi yung ano po ma'am, wala. Bawal tayo magtagal po ma'am eh. Hindi rin, hindi nyo rin siguro ako maabutan nun dahil baka ano po ako. Titignan po. Sige, kung tatawid po kayo ma'am, susubukan ko lang pong umikot po. Kung tatawid po kayo dito. Kasi bawal din pong mag-stay po ma'am, kaya atakyat baba lang po kasi dito ma'am. Kung sakali po, iikot na lang po kayo. Titignan ko po. Ano ba? Aha, titignan ko po. Iikot po ako ma'am. Sige po. Babalik tayo dun sa sinasabi ng prosecution, bakit ba nila binabanggit yung affidavit ni Castañas, hindi dahil nagpapatunay ito na totoo ang sinasabi ng affidavit na yon, pero kundi parte kasi ito ng investigasyon. So ibig sabihin, nakita, nabasa at sinama sa investigasyon ng affidavit ng NBI. Yun lang ang punto according to them, no, legally ng pag-present. Pero syempre bilang nakikinig at nagsubaybay tayo, kailangan din natin makuha yung hindi sinasabi ng prosecution kasama sa punto nila na mabasa sa records, related to the record, yung ilang portion ng affidavit. Kaya nakita natin kahapon may mga objection or at least sentiments yung ilang senator judges na bakit pinayagan yun, no?
So, pero on the whole, hindi sa akin, hindi nakaka-apekto na hindi notarized yung affidavit niya. Tapos hindi naman pinagdepilta yung mismo affidavit to the court. Bahagi lang siya ng investigasyon. Now, kung ang value na ibibigay ng senator judges ay maliit lang, that's on them, no? Kasi bahagi lang naman siya noon sa pag-aanalisa. Kasi yung Las Cañas affidavit, according to the prosecution at NBI director, ay bahagi lang ng pattern. No, merong kinakaugalian ang vice presidente na violence sa pag-handle ng mga matters, no? So, hindi lang yun yung evidence ng violence, kasama siya sa pattern, no? So, kung meron mang ibang ebidensya na violente siya or violente ang kanyang approach at matanggal sa pag-aanalisa yung affidavit, meron pa rin ibang nagsusuporta sa pattern na yan. Attorney, gusto ko lamang pong sumentro muna dun sa paraan na pagtatanong po o yung interjection ng mga senator judge, no? At marami kasi yung maaaring masabi natin na kung may question dun sa pagtatanong, for example, ni Senator Judge Robin Padilla, lalong-lalo na dito kay NBI Director Melvin Matibag, na tila siyempre yung iba ay parang nagtataka na kung paano si Senator Padilla nakakabigay ng sarili niyang pagpuna sa pag-testify ni Director Matibag, gayong alam naman natin na hindi siya abogado, wala naman siyang ganong kataas na pinag-aralan. At yung sinasabi ng iba, yung mga pag-iisip at pagtatanong ni Senator Padilla ay tila sumasalamin din sa kaisipan o pag-iisip ng karaniwang Pilipino na katulad po ng mga bumoto sa kanya. So, sa tingin niyo po ba, yung mga questions ni Senator Padilla ay talagang ito rin po ang itinatanong ng mga taong bayan na nanonood ngayon sa impeachment proceeding? I think certainly yun yung ilan no sa mga taga-suporta ni Vice Presidente ay yan ang tanong, pero para sa akin may ibang value yung binibigay ng mga tanong ni Senator Senator Judge Padilla, no, kasi in fact ang basa ko ay maaaring hindi yan tinatanong actually ng taong bayan, pero dahil natanong niya ay napaplan sa isip ng taong bayan na oo nga naman, bakit nga naman ganun yung approach ng investigation ng NBI, no? So kung hindi ka po nanonood kasi so far wala namang overt, no, na talagang pumapanig sa Vice Presidente. Yung ibang senador may ganoong tenor ang kanilang mga tanong, pero yung lengguwahe ay medyo neutral pa rin. Pero ito very clear na merong pinapatungkulan o pinapatunguhan. So posible yun na binaboses lang niya kung ano na ang iniisip ng mga taga-suporta ng Vice Presidente o ng taong bayan, if you want to call them that generally. Pero posible din na itinatanim ang pag-iisip na yon sa mga nanonood na hindi naman nila naisip in the first place, no? Pero tinatanim ang ideya na yun. Oo. Kasi mayroon ding mga ipinupuntos si Senator Padilla. No? For example, dun sa kredibilidad ng mga testigong hinarap na ng prosecution dito sa Article 4. At yung sinasabi po ni Senator Padilla, babalikan ko lang, na ang mga witnesses na mayroong kasalukuyang perjury cases o may conviction for perjury ay hindi dapat isinasalang bilang testigo sa impeachment court. Pero sinagot ito ni lead prosecutor Jerby Luistro. Yun ho bang sagot ni Congresswoman Luistro ay maaaring masabi nga natin na matibay, no, na argumento para sabihin na pwede pa rin tanggapin ng impeachment court yung mga witnesses kahit basta't wala pang final conviction on any case, especially perjury? Yes, Tony. I think bago ko sagutin yan, ang una-una natin dapat pag-usapan ay dapat hindi nagdidikta ang senator judge. Sabi nga ni presiding officer na passive sila, pagkatanggap lamang sila ng ebidensya. So hindi dapat sinasabihan o dinidiktahan ng senator judges ang prosekusyon at depensa kung aling ebidensya ng witnesses ang pinapresent nila. Sila ang may hawak ng strategy ng kanilang mga kaso. Pangalawa, tama yun, no? Yung mga witnesses na particular na nabanggit ay actually walang mga kaso ng perjury. Pero even if meron,
usual court proceedings na mas stricto dapat kaysa dito sa impeachment, no, ay tinatanggap naman ang kanilang testimonya. So kasi kung na-witness mo talaga, no, kung ikaw talaga ang pakita, bakit naman hindi papakinggan ang testimonya mo, lalo na dito sila mismo ang nag-imbestiga. So ang tanong na lang dyan ay ano bang bigat ang ibibigay ng Senator Judge doon sa testimonya ng witness niyan na merong halimbawa history ng kaso ng perjury at other things, no? Pero tama, on the law, tama si lead prosecutor Luistro na kapag hindi pa convicted at kung hindi na convicted for a crime involving moral turpitude, ibig sabihin wala doon sa moralidad yung krimen na convicted sila, ay wala tayong dahilan kung bakit hindi pakinggan ang kanilang testimonya. Pero meron kang dahilan maybe na hindi bigyan ng bigat ang testimonya na yun kung duda ka sa kredibilidad. At dun po sa medyo mainit na pagtatalo ni Senator Padilla kay lead prosecutor Jervy Luistro, tama ho ba na wala ho sa lugar si Congresswoman Luistro bilang prosecutor na magtanong sa isang senator judge? Yes. So generally hindi dapat sila nagtatanong, although I think nagpaalam siya, no, nagpaalam siya na pwedeng papagtanong. I think ang punto kasi na siguro I think babanggitin ko dito, not only for Senator Padilla's questions but everybody else's questions is minsan ang tanong ay pino-force ka to answer yes or no, no? Pero ang answer ay hindi yes or no, hindi ganoon ka black and white, hindi ganoon kasimple yung sagot, no? So kailangan mag-qualify. Assassin daw na na-hire ng Vice President at kanina si Senator Erwin Tulfo naman doon sa kanyang mga pagtatanong ay hindi tinanong niya rin kung paano natukoy yung person of interest. Ang binabanggit ni Atty. Matibag ay may informant sila at meron din silang ilang mga information na nakuha mula doon sa open source. Si Senator Rafi Tulfo, gayon pa rin yung binigyan din niya kung bakit doon sa ibang mga nagbanta sa dating Pangulo Rodrigo Duterte ay nakulong at kung mangyari daw ba ito noong time na yun at ang gumawa ay si former Vice President Lenny Robredo, ay ganoon din pa yung posibleng mangyari. Sinabi naman ni Atty. Matibag na yung mga ganitong tanong ay speculative at hinihingi lamang yung kanyang opinion hinggil doon sa issue na yun. Hindi niya sinasabi na posible talaga na mangyari o sagutin na mangyayari yung ganung pagkakataon. Nagkaroon naman kanina ng pagkakataon si Senator Pia Cayetano na tanungin si Atty. Matibag, pero sumentro lang yung tanong niya doon sa pagiging characteristics ng isang witness. At doon, tinuhog niya yung sinabi ni Atty. Matibag noong panahon na nagkaroon ng barila dito sa Senado, kung saan sinabi niya na wala siya at ang NBI sa Senado, pero pinabasa ni Atty. Also wala sa GSIS-BD, pero pinabasa ni Senator Pia yung address ng Senado at doon nga nakalagay ang GSIS building. Si Senator Alan Cayetano hindi na nagtanong at nagpahapyaw na total lagi naman daw sila magkikita dahil kasama na siya doon sa posibleng imbestigahan ng NBI. Si Presiding Officer Jesus Escudero, tinanong niya kung may bayad ba, binayaran ba ng Vice President yung assassin na kinausap. Pero at this point in time, may apoy ng NBI dahil ongoing yung kanilang investigation. Sa kasagsagan naman kanina na mga pagkatanong, yung kay Senator Robin Padilla, gaya lang nabanggit mo kanina, Tony, ay napakaba yung kanyang pagkatanong at kinwestiyon na kumain na si Senator Rafi Tulfo at kinwestiyon na bakit niya kapag sa majority distrito 2 minutes natatapos, pero kapag may Lord yan nagsasalita may 5 minuto, may 10 minuto at may record daw siya rito. Ang tukol naman ng presiding officer ay pagdating sa Senate Impeachment Court, walang pinag-uusapang minority at majority at katunayan ay nakatakda na daw niyang sabihan sana si Senator Robin Padilla na tapusin na yung kanyang pagkatanong dahil tapos na yung allotted time para sa kanya. At pagkatapos naman ng paliwanagan, makikita naman mismo sa session hall na hindi naman nagtuloy yung hearingan. Nakangiti, sumagot si Senator Robin Padilla kay Senator Rafi Tulfo, tumatawag si Senator Rafi Tulfo at itinuloy yung kanilang pagkatanong. At kanina nagkaroon pa ng kaunting kulitan Tony dahil yung Senator Amy Marcos na yung nagsasalita ng napahaba beyond 2 minutes.
hinawakan ni Senator Tito Pangilinan yung bell, ibinigay niya doon sa mismo ng bell para i-warning. Si Anika Si Ate Anika, pero nung pagpatong niya na gano'n si Senator Rapi Tulfo, ay matagong pinindot yung bell at medyo nagtatawanan sila dun sa gilid. Pero light ko, Robert, hilahin mo nga yung si Anika nang makilala nga ng buong Pilipinas. sige, makikipagkwentuhan tayo kay Ate Anika, kay Miss Anika, na miyembro ng Senate Secretariat dito. Oo, correct. At bago matapos ang naging utos ng impeachment court bukas, Tony, magkakaroon ng ipagpapatuloy yung conference para sa transfer ng marking of exhibit. Ibig sabihin lang nito, yung mga pre-marked nila ng mga exhibit natin, mga dokumento na hindi original o hindi certified true copy, at kung nakakuha na sila ng kopya ngayon, ay ipagsaswap lamang nila ito sa presence ng dalawang panig. At pinasabihan na rin ang mga manager ng Land Bank at nagbigay din ng paalala ang impeachment court sa tagapagsalita ng prosecution at ng defense kay Atty. Tolosa at kay Atty. Poa na kung po pwede o kung gugustuhin nila, baka pwede daw na mag-nominate sila ng ibang mga tagapagsalita dahil nakatakda rin silang dahil sila rin ay umuupo dito sa mismong trial, nag-cross examine, nag-direct examination sa mga testigo. So far, wala pa naman daw sila nakukumit na any mistake pagdating dyan, pero baka daw mas maigi kung isang spokesperson yung kanilang italaga. Magsisimula o babalik ulit yung kanilang trial sa susunod na linggo, next week, Wednesday, July 29, alas 10 na yan ng umaga, Tony. So alas 10 hanggang alas 3 daw, Kuya Robert. So maaari nating maasahan na magbe-break din siguro for lunch itong Senate Impeachment Court. Merong break dyan, magbe-break sila dyan. At dahil nabanggita din yun, dahil alas 12, abutin sila ng 12, ay posible na may room short break. At pagkatapos, tutuloy nila yan up until 3 p.m. Dahil 4 p.m. naman, session na sila ng Senado. Ang susunod nga na itinatawag ng prosekusyon, tiniyak na ni lead prosecutor Jervin Luistro, ay tama ba yung dalawang branch manager ng Land Bank of the Philippines? Tama yan, si Violeta Constantino at yung isa pang manager, Wednesday and next week. Nenita Camposano. Ayun, Camposano, correct. Maasahan natin na ito naman ay sentro na dun sa bank accounts ng Vice Presidente. Correct, sesentro na yan sa bank accounts in relation sa Article 1, yung confidential funds. Ayun na, yan lalabas si Mary Grace, di ba? Ayan na, marami mga witness dyan na malalabas dahil kasama sa listahan niya si Mary Grace Piatos at kung sino-sino pa. Sino kaya una mong makahatak? Si Anika kaya o si Mary Grace, Kuya Robert? Parang gusto ko silang pagsabayan. Ito, basta tiyak ako, Kuya Robert, na meron akong mail para sa iyo. Pero more than 2 minutes. Marinig nga. Akala mo si Anika lang may bell, pero wala pala. May bell ako, pero wala pa. So anyway, sige, so Kuya Robert, Basta pag nahanap ko si Miss Anika at si Mary Grace, itatapat ko sa'yo mismo, Tony. yan ang pangalawa ng pamilya natin, Kuya Robert. Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Meron pa utang yung isa pang ulat na tatanggapin. Alamin naman natin ngayon kung ano naging reaksyon ng panig ng depensa sa ikasyam na araw nga pa ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Si Radyo Patrol nasa Senado, John Garner. John. Tuwing nagsimula ang pagpapatuloy ng cross-examination ng depensa kay NBI Director Melvin Matibag sa House Justice Committee trial patungkol dun sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Pero bago yan, nagkaroon ng konting pagtatalo si Defense Counsel Attorney Marvin Luan dahil sa pagtawag nitong mini trial doon sa isinagawang pagdilita ng nasabing komite, bagay na kinontra naman ni House Prosecutor Attorney Jervin Luistro dahil clarificatory hearing lamang umano ang kanilang ginawa. Pagkatapos niyan ay nagpatuloy ang pagtatanong ng depensa patungkol dun sa inisyong Administrative Order number 11 na
ng NBI na nagbigay daan doon sa pagbuo ng Special Task Force na tututok sa umano'y pagbabanta sa buhay ng First Couple, Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Matibag, hindi na ipinasapina ng NBI si VP Duterte dahil hindi naman umano ito tumutugon sa mga datay ng sampina na inilabas para sa kanya. Kasama sa binigay na example dyan ay yung hindi pagdalunga ni VP Duterte sa nakaraang House Justice Committee hearing. Natanong naman din si Matibag patungkol din sa betrayal of public trust. Sabi niya, isa ito sa mga highlight doon, consummated na o natupad na ang betrayal of public trust na laman ng Article 4 ng aminin ni VP Duterte sa mismong press conference niya noong November 2024 na may kinausap siya na isang tao para patayin nga yung mga nabanggit na personalidad. Committed lamang umano ang krimen kung naisakatuparan na ang plano pagpatay sa mga nasabing personalidad. Hindi naman umano nag-imbestiga ang NBI dahil establish na ang pag-contact ng VP sa papatay sa mga nabanggit na pangalan. Wala namang binuong special task force ang NBI para imbestigahan ang umaling banta sa buhay ni VP Duterte. Kasama naman, o iniit din niya na kasama sa mandato ng NBI ang protect sa national security. Tuloy-tuloy rin umano ang banta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. at kasama sa kanilang tungkulin ang protektahan sa buhay niya. Nabanggit din doon yung video ni Daong City Mayor Pascal Duterte doon sa isang event ng Rage Coalition kung saan sinabi nito na isang ulo lang ang kailangan at yan ang ulo ni Pangulong Marcos Jr. Sinabi ni Matibag na hindi maituturing na destabilization strat ito, pero maituturing itong bansa sa buhay ng Pangulo at sa pambansang seguridad. Nabanggit din doon yung patungkol sa affidavit naman ni self-confessed Davao Death Squad member at dating polis na si Arturo Las Cañas. Ayon din Matatuy, walang naisong sampina dito para kay Las Cañas dahil hindi matunton ng NBI ang kinaroroonan ito. Hindi naman umano agad naniwala ang NBI doon sa ipinasang affidavit ni Las Cañas at dahil in-examine pa nila ito at pero sa huli, sinabi nilang kapani-paniwala ang nilalaman ng nasabing affidavit base sa kanilang findings. For context, ang laman nitong affidavit na to ay ang pag-aakusa ni Las Cañas kay VP Duterte na parte umano nitong o isa sa mga architect ng Opla Tukhang na ipinatupad ng Administrasyong Duterte. Ito yung kampanya nila laban sa illegal na droga. Natanong din ang NBI Director patungkol naman doon sa kung tukoy na ba itong kinausap nga di umano ng Vice Presidente na para patayin itong First Couple at ang dating speaker. Sinabi ni Matibag na mula sa 20 napakaraming pangalan ay nasa 20 individual na lang ang kanilang tinitingnan na posible umanong nakausap nga ng Vice para magawa yung plano. Nakausap na umano nila ang pamilya at mga kakilala ng mga ito at maaari nila itong pangangalanan sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Dagdag ko na lang din nabanggit din yung July 2011 video ni Vice President Sara Duterte noong mayor pa siya ng Davao City kung saan sinapak niya si Sheriff Ave Andres. Ayon kay Matibag, hindi nagbigay ng context ng depensa o dito nagbigay ng context ng depensa at sinasabi na nakiusap ang dating mayor kay Andres, yung dating sheriff, na huwag munang paalisin yung mga residente doon sa i-demolish ng bahay pero hindi ito nakinig at kumbaga tinuloy pa rin ang demolition at yun nga nangyari na nga yung pagtapak. Alright, sige. Maraming salamat kay Radio Patrol, John Carter. Oras po natin, 5:09. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad upo at lemang nakabalak NBI, ng batang lagundi. kailangan natin Plemex. tumabi. Tuloy-tuloy po tayo sa ating special coverage ng BP Sara Duterte impeachment trial. At ngayon naman, alamin natin kung ano nang basa na rin ng prosekusyon sa nakalipas na siyam na araw na pagdinig sa Article 4 ng Article of Impeachment laban sa Vice Presidente. At makakasama naman natin ngayon si Radio Patrol, Pamela Vasquez, ma'am. Yes, so bagaman hindi highlight ang prosecution ngayon dahil nakafocus yung day 9 doon sa cross-examination ng defense. Pero balikan lamang natin kung iilan doon sa highlights at least for the prosecution
part, no? Una rito nga ay pinalagan kanina ni House Chief Prosecutor Jeremy Luistro, no? Kaya Yung po tayo, no? pagtawag ng defense o yung pag-coin doon sa third na mini trial, no? Nung nabanggit ng defense team. At kanina din, no? Yung pinaka-highlight dito yung inita o yung bumili ng talakayan nila Senator Judge Robin Hood Padilla at Congresswoman Jeremy Luistro doon sa sinungkaang salaysay ni alleged Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas, kung saan sinabi nga ni Padilla, no, doon sa aniyay inconsistencies o pabago-bago na salaysay. Itong si Las Cañas at tinanong nga din, no, ni Senator Robin Hood kay Congresswoman Jeremy Luistro, no, kung ano yung tawag o maituturing bang sinungaling yung isang tao na pabago-bago yung kanyang testimonya. Ang sinabi naman din ni Luistro na wala silang testing at bago yan, Tony, no, nabanggit din ni Senator Robin Hood Padilla, no, na dapat mag-ingat nga yung House Prosecution Panel na kumbaga magkaroon ng testigo na mayroon umanong kampo, pero paglilinaw dyan ni Luistro, no, na at least sa kanilang verification ay wala naman silang witness, kumbaga na may pending case. Paliwanag niya din, no, na yung kanya napasama yung testimony ni Las Cañas ay ito kasi yung bahagi ng salaysay nitong ni Atty. Matibag kaugnay nga doon sa kanilang investigation sa NBI Special Task Force. Ang paliwanag din naman din kanina, Tony, ni Luistro, no, ang conviction, porque conviction does not automatically disqualify yung witness, no, maliban na lamang kung ito ay final na at may penalty. At kanina nga din, no, Tony, ay muli nang inisyo ng sub-Pilawang Land Bank Managers na sina Violeta Constantino at Anita Camposano para tumestiro noon sa pagbabalik sa schedule ng trial, which is sa July 29 pa. At ito na nga ay tatalakayin na yung Article 1 ng impeachment case, pero sinasabi nga sa misuse of funds ng Vice Presidente. Tony? Oras po natin by 12. Oras na din sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Nakabalik po natin sa aming special coverage of Ibiza na Detective Patron Trial, si Attorney Michael Chu. Attorney Michael, maganda hapon po sa iyo muli. Hello, Tony. Attorney, alam mo, itong nakalipas na siyam na araw na inisak, no, ng defense at saka mismo ng prosecution yung kanila pong mga witnesses, no? Masasabi niyo po ba, Attorney Michael, no, na naging malinaw, no, yung paglatag ng prosecution dun sa ebidensya o testimonya na hawak ng kanila mga witnesses patungkol doon sa grave threat? Or marami pa rin ba masasabi nating mga butas na pwedeng puntiryahin ng depensa? Yes, sa tingin ko, Tony, ay naging malinaw naman ang pagpresenta. Ang bottom line dito ay naipakita nila yung video kung saan nagsambit ang Vice Presidente ng mga salita na pinoconsider nila as grave threat at deciding to sedition at naiimbestigahan nila iyon at binigyan ng karapatan at seryosong investigasyon. Kaninang umaga po? Malamang. Sige, 500 na lang. 600 mo yung load ko. Ba't bilis maubos yata? Meron pa rin siguro pagsisikap, no, yung depensa at maging sa pagtatanong ng ilang senator judges na ituring na maaring biro May lang tayo yata ang na ano. naging pahayag ni BP Sara Duterte 600 ang bilis na umano ubos. siya para ipapatay si Pangulo, First Lady at saka si dating Speaker Romualdez, at bumabalik na naman doon sa punto na bakit kailangan seryosohin yung naging Bali 105 po yun na ni BP Sara. mayroon pang Attorney Michael. Yes, yun yung tama naman
diskusyon tungkol sa threat, sa alleged threat sa buhay ng Vice Presidente ng kanyang pamilya at ng kanyang in that case, yung violation ng mga karapatan di umano ng kanyang staff na si Attorney Lopez, no, na nagkaroon ng joke sa kanya na mag-react sa paraan na nag-react siya, no. Ang problema kasi doon sa biro na depensa ay yung Vice Presidente mismo nung sinabi niya ay no joke, no. So dahil na hindi naman natin wala kilala ng sambayan ng Pilipino na mapagbiro ang Vice Presidente, talagang at siya dahil sa posisyon na niya natin at sa emosyon niya na yun, seryoso natin ang kanyang pagsasabi, no. So pero to your point, yes, importante na makita yung konteksto. Meron din linya ng pagtatanong tungkol sa pagiging conditional noong threat, no. Pero on the whole, babalik ka pa din doon sa punto na well, sinabi niya pa talaga yung mga yan, kung paano natin ikakarakteriza ang kanyang mga sinabi ay hindi pa rin mapapalitan ang mga salitang kanyang ginamit. At mahalaga din po ba, Attorney Michael, na nauungkat pa pati mismo yung magkahiwalay na pahayag naman ng kapatid ni VP Sara na si Mayor Baste Duterte na umano'y yung mga banggit na pagbanta sa Pangulo na yung pag-refer dun sa kaso ng mga Romanov, no? Family sa Russia na na-execute sila lahat. At yung sinasabi ni Mayor Baste na kailangan ng ulo ni mismong Pangulo Marcos Jr. ang kailangan nila. May kaugnayan pa ba ito dun sa kaso laban kay Vice Presidente? Strictly wala siyang kaugnayan, no? Kasi sabi nga natin sapat na nagsabit siya ng mga salitang yun sa pagkakataon na yun, pero nakita natin na ginagamit siya bilang pangdagdag doon sa credibility ng threat na yun, no, na hindi lang ito isang beses at hindi lang siya ang nagsabi. Bakit ba nila seryoso ito? Nakikita nila na pinaulit-ulit ang threat na ito in different words, no? And in the words of the Vice President in different interviews, napupukutan yung ulo ng Presidente at in this case ng kapatid niya o ng kapamilya niya na inuulit-ulit na wala din yung tono ng pagbibiro, no? Kaya kapag yung sinasabi nila the 5 factors when they consider yung sinasabi ng Secret Service na sinakonsider nila kapag may threat dun sa life ng President, kabuuan yung titignan mo bilang yung isolated na isa-isang information kasi makikita mo credible ba yung threat nito kung titignan mo yung kabuuan ng circumstances, meron ng kapasidad at meron ng motivasyon na sa katuparan ang pagbanta. Kumbaga ay inilatag ng witnesses yung intent, yung motive at yung capability o capacity na i-carry out yung threat. Yes. Masabi lang po natin at Attorney Michael at para din sa kabatiran ng ating mga kapamilya nakikinig ngayon. Si VP Sara Duterte ay kasalukuyang nasa The Hague dahil siya pala ay binigyan ng 15-day travel authority ng Malacanang upang siya ay makabiyahe sa iba-ibang bansa, kabilang na ang the Netherlands, no, kung saan po ngayon nakadetene yung ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, ano ba sa tingin niyo, Attorney Michael, ang parang pinapahiwatig nito na habang siya ay nililitis, ay siya ay lumalabas ng bansa at paulit-ulit na bumabiyahe? Ay consistent naman ito sa naging approach niya simula. Hindi siya ma-attend ng mga pagdinig na hindi niya sinusunod ang mga imbitasyon o binabaulakan ang mga imbitasyon at na consistent yan doon sa hindi lang nababasa ko ano, this is just a personal view, no, na parang she's about this process dahil sinasabi niya at lagi niya kinakarakteriza ang proseso nito na isang political na proseso ng vendetta against her, no, she uses different words ng mga bloody and bloodshed, pero para sa kanya ito ay simpleng politika lamang kaya hindi niya kinikilala ang proseso na ito personally, although meron siyang legal representation. So parang ang binibigay niya na impresyon na tutuloy lang siya sa kanyang ginagawa kung trabaho man ito o hindi, pero about siya dito sa proseso na ito. Alright, Attorney Michael, tayo po ay magbibigay daan po muna sa ilang pumahalagang mensahe
At sa ating pagbabalik ay tatanggap po muna tayo muli ng ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol at babalikan natin kayo, Attorney Michael, para din sa paghuling analysis po nito, no? Sa nakalipas po na siyam na araw dito po sa Article 4, impeachment article laban kay Vice Presidente Sara Duterte. So, Attorney Michael, sabay lang kayo, ha? Babalikan natin kayo maya-maya po. Oras po natin, 5:20. Oras ay hatid sa inyo ng Blemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta laman din, Blemex. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DCMM special coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DCMM. Tayo na sa iyo, tayo'y magpatingin. Tayo na sa iyo, sila'y eksperto magagaling. Sa iyo, inyong mata ay mahalin. Iyo, executive of the God, ang tatigan. Iyo, executive of the God, ang eksperto magagaling. Pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat gato sa kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa araw-araw. DCMM Retro Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Blemex for Kids. Mommies, agapan na naubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Blemex. Ang tunay na pangyayari sa ating bansa dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo alas 6 ng umaga sa DCMM Radio Patrol sa Istreta at DCMM Teleradyo. Tayo na sa iyo, tayo'y magpatingin. Tayo na sa iyo, sila'y eksperto magagaling. Sa iyo, inyong mata ay mahalin. Iyo, executive of the God, ang tatigan. Iyo, executive of the God, ang eksperto magagaling. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong nagbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ang DCMM Radio Patrol sa Istreta. Una sa balita, una sa public service. Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pangkuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DCMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DCMM special coverage. Mga pamilya, tuloy-tuloy po tayo sa ating teleradyo special coverage na BP Sara Duterte impeachment trial. Bago po tayo bumalik sa ating pong resource person, sino ba muna? Radyo Patrol ba? O si Attorney Michael Cumulan? Radyo Patrol muna. Alright, sige, tanggap po muna tayo na ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol! US Secretary of State Marco Rubio nakipagpulong kay Pangulo Marcos Jr. sa Malacanang. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Malacanang at inirado Patrol Christian Yosores. Christian. Tony
yung nagharap sa isang pulong sa Malacanang kanina sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US Secretary of State Marco Rubio ngayong Miyerkules ng hapon matapos ipatawag sa isang courtesy call. Kasama ni Rubio ang ilang opisyal ng Estados Unidos at ipinabot kay Pangulong Marcos ang pagbati sa kanya ni US President Donald Trump. Ayon kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, kabilang sa pinag-usapan ng dalawang opisyal ang pagpapalakas pa ng relasyon ng Pilipinas at Amerika. Inihayag din niya ni Pangulong Marcos ang pasasalamat sa patuloy na pagsuporta ng Amerika, hindi lamang sa usapin ng depensa kundi pati na rin sa ekonomiya. Umaasa niya si Pangulong Marcos na makadadalo si Pangulong Trump sa ASEAN Leaders Summit na idadaos dito sa Pilipinas sa Nobyembre. Sa usapin naman ng China at issue to West Philippine Sea, sinabi ni Romualdez na hindi na pag-usapan ang issue ng agawan sa teritoryo at mga agresibong aksyon ng Beijing sa karagatan. Pero nilinaw ng kinatawan na palagi na pag-uusapan ng China at umaasa silang ikilos din ng ibang bansa para mabumpit kang Beijing na irespeto ang rule of law, international law at iba pang batas. Nasa Pilipinas ngayon si Rubio para dumalo sa ASEAN Foreign Ministers meeting na idinadaos ngayon sa Manila hanggang ngayong linggo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yosores. Senator Rodante Marcoleta at si dating Quezon City Congressman Mike Defensor nagpasok ng not guilty plea sa korte kaugnay ng kasong paglabag sa PD o Presidential Decree 46. Narito ang balita konfirmado sigurado mula Quezon City at Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly. Actually, nagpasok ng not guilty plea ngayong hapon sa Sandigan Bayan Court Division sina Senator Rodante Marcoleta at ang kapwa akusado sa si dating Congressman Mike Defensor sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang batas na nagbabawal sa mga public official na tumanggap ng regalo. Itinakda ang party visit at listing of witnesses sa August 6 at ang pre-trial sa August 12, 2026. Kaninang umaga, nag-hain din ng not guilty plea si Senator Marcoleta sa kasong plunder at iwalay na kaso ng paglabag ng PD No. 46. Samantala, bago lumabas ng Sandigan Bayan kanina, iginiit ng defensor na dapat ay susunod na si National Speaker Martin Romualdez sa kakasuhan. Sinabi rin ni defensor na isang linggo lang na natili sa ospital si Senator Marcoleta pero ilang buwan na sa PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Punoan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, TVN. Maraming salamat, Kelly Cordero. Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol. Basta may nangyari na sa report sa balik po natin sa ating Dela Radio Special Coverage si Attorney Michael June, Assistant Professor sa UP College of Law. Attorney Michael, magandang hapon. Ilang hapon, Tony. Anyway, so kung susumahin po natin ng nakalipas na siyam na hearing sa impeachment court, ang masasabi po ba natin ay naging maayos naman po ang paghawak ni impeachment presiding officer Francis Escudero. Yes, so ay sa tingin ko naging maayos ang paghawak, ang largely naging fair din ang the presiding officer sa pag-handle ng mga partido, no? Makikita din natin na merong mga pagbabago yung mga partido, but in particular si presiding officer doon sa unang mga araw na masyadong little bit technicalities na sobrang considered yung bago magsulat ng objection. Ngayon parang mas mabilis na, mas nabibigyan na ng daan ng pagpresenta ng testimonya na walang masyadong interruptions from both parties. So, I think through time nag-a-adjust din yung mga partido. So, on the whole, naman yung proseso. Pero nabanggit na yung salita. Nasabi nga ni Senator Judge Pia Cayetano, word of the day, word of the week, word of the month, yung technicalities na, Attorney Michael. Yung po bang technicalities ay medyo nakakapagpalabo o nakakapagpalinaw din ba dapat ng tinatalakay sa impeachment court? It can serve both purposes. The first few days talaga makapagpalabo siya kasi ang punto natin dito sa impeachment kasi natin nakita yung kabuuan ng kaso with as much information available definitely, no, para makamake na ng judgment ng Senator Judge at also yung public na siya na makukulat dulo ng accountability mechanism na ito may mga pagkakataon na nakatulong yung technicalities, for example, which is really the purpose anyway of these technicalities na maprotektahan yung mga karapatan na witness, na
respondent, no? So yung defense naman, very vigilant conduct ng karapatan ng respondent, but also ginagamit ng technicalities para hindi malagay sa alanganin civil self-determination purposes. So meron din mga pagkakataon na yung mga objections, yung mga procedural technicalities na katulong to protect their rights. Balikan ko lang yung sinabi kanina ni Defense Counsel Attorney Mark Villalando. Meron po ata siya pinupuntirya kanina sa kanyang cross-examination ni NBI Director Melvin Matibag na ilan po sa mga investigation reports ng NBI ay hindi rin maaaring isiwalat sa publiko. Na ang basa to ni Attorney Benjuan ay hindi ko ba dapat ang katotohanan na hindi tinatago sa confidentiality. Parang ibinalik niyo yung argumento ngayon ni NBI Director Matibag na may mga bagay na kinakailangan talagang ituring na confidential kahit na sabihin pang katotohanan ng tinatago nito. Yes, no, pero hindi naman ang sinasabi ng depensa. In fact, napagbigyan sila doon sa ilang mga aspeto na i-oppose nila na tulad ng foreign currency bond. Kasi meron talagang batas na nagsasabi ng exemption lamang ay waiver. So, ganun lang din ang sinasabi ni Director Matibag na itong investigasyon na to, in fact, added different purpose. Added different purpose. Yung punto kasi ng depends sa kanilang confidentiality arguments and privacy, no? Ang punto naman dito ni Director Matibag ay not to jeopardize the investigation. Siyempre, kapag isiniwalat mo na yung mga pangalan ng persons of interest na yan na hindi pa kumpirmado ang kanilang partisipasyon, hindi mo na yan mahanap. Hindi na yan na mahuhuli. Even if you can begin to focus on them. Kumbaga ay para rin maunawaan na ating mga kapamilya, mga kababayan, Attorney Michael, no? Ang estado mo ba ay sabihin na natin na meron din naman karapatan na ilihim, no? Yung ibang impormasyon, lalo na kung ito ay patungkol sa mga investigasyon, at kakaiba ito sa karapatan din ng isang pribadong individual o isang public official na meron ding ilihim sa kanyang tawag dito yung mga aktibidad o mga gawain. Yes, tama yan, no? Pero magkaibang anggulo ng pwedeng ang hindi way na paglihim ang ay dahil yun ang paraan para magawa niya ang kanyang trabaho. No, na siya ay nag-iimbestigahan dahil galing sa mga moving parts, hindi pa kumpirmado ang ilang bagay. Siyempre, ayaw mo na mapinsala ang iyong investigasyon at hindi mo na ito magawa ng tuluyan. Ang aspecto ng July 22, 2026, Miyerkules. Tapos na ang Article 4 sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sino kaya ang nagwagi? Ang prosekusyon o depensa? Himanin natin itong mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninya Corpus. Bawat komento, sulat bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, gandaan na namin yan. Kakapay niyo pag-iisa mo sa hindi dapat panampasin. Live tayo sa DCMM, Radyo Patrol sa Ismenta, at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Kayo din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jeff Batallones. Ito ang Palakada Bansa. Patuloy ang Hindi na pala dito. Pagkawag direct. Director Melvin Matibag sa ikasyam na araw ng paglilitis. Lamito ng taong gulong na lalaki na umano'y nasa likod ng pagpapakalat ng brown dress sa Bulacan. Arestado! Lalaki, pinaril matapos magtingin ng balato sa isang nanalo sa scatter. Halos 600,000 piso na ito sa gansya ng isang cover. Sinalay, polo niya, iinangin ng mga kabataan. Pilipinas, nakatagdang matapos ng ikatumpong Senior Heroic Gymnastics Asian Championships sa sumunod na buwan. Sugatan ng dalawang sibilyan matapos magkamok at mamaril ang isang sundalo sa Catbalogan City, Samar. Ang dahilan, alitan sa parking. Yan ang umarangkadang balita ni Dan Kirk Requien.
Stable na ang kalagayan ng dalawang biktima matapos mamaril ang isang sundalo nitong Martes ng gabi dahil sa alitan sa may diversion road sa Purok Puno, Barangay 13, Catbalogan City, Samar. Kinilala ang mga biktima na sina alias Rod, 58 anyos at si alias Ray, 19 anyos. Samantalang ang isa pang biktima na nakaalitan ng suspect ay kinilala naman na si alias Jim, 26 anyos. Kinilala ang suspect bilang si alias Teps, 31 anyos at isang aktibong miyembro ng Philippine Army at residente ng Mutyong, Samar. Ayon sa inisyal na investigasyon, lasing ang suspect at lumabas na sinaway siya nang nakaalitan niya na ayusin ang kanyang parking. Biglang nagalit ang suspect, inuulot ang isip ng firearm nito at pinagtukan ng biktima. Hindi ito tinamaan sa unang putok kaya lumapit ulit ng biktima at sinuntok ang suspect. Natumba ang suspect at nagpaputok ulit sa direksyon ng biktima, ngunit tinamaan ang dalawang biktima na nandun sa lugar. Ayon sa hepe ng DIPAO ng Philippine Army, nagkakaroon na sila ng sariling investigasyon kaugnay sa pangyayari. Mayroon din po tayong internal investigation regarding nito sa incident para tukoy natin kung may pananagutan ang ating involved na sundalo at may pataw sa kanya kung ano man yung nararapat na kaparusahan. Sa ngayon, ay nasa kustodiya na ng Catbalogan City Police Office ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula sa Catbalogan City, ako si Dan Kirkrikian ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Imbis na balat o bala ang natanggap ng isang lalaki matapos planilin sa barangay Inayawan, Cebu City noong linggo ng madaling araw. Ang suspect, kinilalang si alias Roma. Ayon sa inisyal na investigasyon, sinasabing nanalo sa scatter ng suspect noong nakarang linggo kaya't laging kinukulit ng biktima at nanghihingi ng balato. Muli kalaunan ay nauwi ito sa pagtatalo at pag-aaway. Dahil napiko ng suspect, nabaril nito ang biktima at agad na tumakas. Isinugod sa ospital ng biktima at naaresto naman ang suspect matapos ang ikinasang hot pursuit operation. Tinangay ang nasa 600,000 pesos na ipon sa alkansya ng isang vlogger matapos looban ng 3 armadong suspect ang kanilang bahay sa Zamboanga del Sur. Itinali pa ng mga kawatan ang 81 taong gulang na lolo ng vlogger. Yan ang umaarangkadang balita ni Jam Nueva. Pasado alas 2:30 ng tanghali, July 17, nagpasukit at looban ng 3 armadong suspect ang bahay ng lolo ng isang vlogger sa barangay Sabitan Ligos, Zamboanga del Sur. Ayon sa lolo ng vlogger, nag-iisa siya sa bahay at nakaupo sa balkonahe nang dumating ang 3 suspect na nakasuot ng jacket at may takip ang mga mukha. Tumaan sa kusina ang 3 at kinalagkat ang matanda. Ibinali ang kamay, tinakpan ang bibig at tinutukan ng baril. Inaloob ng mga suspect ang bahay hanggang sa makita ang alkansya sa silid. Matapos ang insidente, tumakas ang mga suspect sa kanyang isang puting motor na walang plaka, papunta sa barangay Sikatuna at barangay Poblasyon. Ayon sa vlogger, matagal nilang pinag-ipunan ang naturang halaga na gagamitin sana para sa pagpapatayo ng bahay ng kanyang lolo't lola. Paalala ng pulis, dapat may limitasyon ang ipinakita sa social media, kabilang na ang bahay o kung saan nilalagay ang mga halagang gamit. May person of interest na ang pulis. May CCTV footage na rin na pinapavalidate sa cybercrime unit at naghahanap na ng witness para sa paghahain ng kaso. Laking pasalamat naman ng vlogger na hindi sinaktan ang kanyang lolo. Nagpaliwanag din siya na hindi niya agad na-expose sa bangko ang pera dahil sa issue ng kanyang mga dokumento. Desidido rin siya na magsampa ng kaso laban sa mga mahuhuling suspect. Mula sa Zamboanga del Sur, John Nueva ng PRTV News. Nagseservisyo para sa Pilipino. Inaresto ng mga otoridad ang 18 taong gulang na lalaki na nasa likod ng umunoy pagpapakalat ng serye ng bomb threats sa San Ildefonso, Bulacan. Arestado ang suspect sa Hain, Nueva Ecija sa pinagsalip na operasyon ng San Ildefonso, Talavera at Hain Municipal Police Stations. Ayon sa pulisya, lumabas ang mga banta nitong July 20 at 21 sa parehong pribado at pampublikong eskwelahan sa Bulacan na nagdulot ng takot sa mga estudyante, guro at magulang. Na-recover din ang cellphone na pinaniniwala ang ginamit ng suspect sa pagpapakalat ng banta. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Presidential Decree number 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law at paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012.
Patay ang isang lalaking bumibili ng pagkain sa bayan ng Lala sa Lanao del Norte matapos marilin sa ulo ng di pa natutukoy na suspect. Nagpabalik si John Nueva. Patay ang isang 22 anyos na lalaki matapos ang sabarili na bisita na kikilalang salamin habang bumibili ng pagkain sa isang burger outlet sa Surat at Barangay Maraming Lanao del Norte gabi ng July 20. Sa inisyong investigasyon, kasama ng biktima ang kanyang asawa, naglapitan siya ng isang suspect na nakasuot ng itim na bonnet at puting jacket. Bigla umano siyang binaril ng 2 beses sa ulo bago tumakas sakay ng isang motorsiklo. Agad na isunugod ang biktima sa Kapatagan Provincial Hospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Ayon sa Chief of Police ng Lalang Municipal Police Station, kasalukuyang nire-review ng mga investigador ang mga CCTV footage sa paligid ng pinangyarihan ng krimen upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect at ang naging ruta ng pagtakas nito. Sinabi rin ng Chief of Police na isa sa mga anggulong sinusuri ng pulisya ay kung nagkaugnayan ang pamamalit sa naunang naiulat na insidente ng umaling pagdukot. Pinamalik po namin yung para mayroon po kami angle na kung talagang may relation po ito sa transaction po. Pero yun ang tinitingnan po namin. Patuloy ang isinasagawang hot pursuit operation ng Lalang Municipal Police Station habang ipinatupad ng Lanao del Norte Provincial Office ang Auckland Shield. Kabilang ang pinaigting na checkpoint operations, police visibility at intelligence monitoring upang mapabilis ang pagkilala at pag-aresto sa salarin. Nananawagan ng pulisya sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon sa mga magitan ng pagbibigay ng anumang impormasyon makatutulong sa paglipas ng kaso. Mula Lanao del Norte, John Nueva ng PRTV News. Nagseservisyo para sa Pilipinas. Nagkaharap na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese Ambassador to China si Jing Guan. Kasunod ito ng pamamalo ng baton ng China Coast Guard sa mga miyembro ng Philippine Navy na papunta sa PRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yan ang umarangkatang balita ni Christian Pascones. Matapos ang palitan ng pahayag ng Chinese Embassy at US State Department sa pamamagitan ng US Embassy dahil sa nangyaring konfrontasyon ng mga tauhan ng Philippine Navy at China Coast Guard sa Ayungin Shoal, ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese Ambassador Jing Guan sa Malacanang. Ayon sa palasyo, ipinahayag ng Pangulo ang posisyon ng Pilipinas sa insidente ito. Inilarawan ng Chinese envoy bilang constructive ang pag-uusap nila ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin, maayos at hindi umantong sa bangayan ang pagpupulong nila. Hindi umano niya ito itinutuloy na diplomatic protest mula sa Pilipinas. Kinumpirma rin ni Guan na pinatawag din sa Beijing si Philippine Ambassador to China Jaime Ford Cruz bilang diplomatic protest ng China. Sabi ni Yusek Alexander Lopez, nakapagsalita ng National Maritime Council dahil sa insidente, lalo pang pinalakas ng Pilipinas ang ugnayan sa mga kaalyadong bansa alinsunod sa international law. This should never be mistaken for weakness. Ang pagiging responsable ng ating mga sundalo ay hindi nangangulugan na isinusulpong natin ang ating karapatan. Aniya, hindi isasantabi ang naturang karahasan at patuloy na ipaglalaban ang soberanya ng Pilipinas gamit ang diplomasya. We are not abandoning Ayungin Shoal or even extending of our maritime area. We are not abandoning the West Philippine Sea. Patuloy natin pangangalagaan ang ating sovereign rights at jurisdiction at gagawin natin ito bilang isang responsable bansa na naninindigin sa international law at sa peaceful resolution of disputes. Nauna nang ipinahayag ng Pangulo ang patuloy na pagpapalakas ng pwersa ng AFP. We seek cooperation, but we will never compromise our sovereignty. We extend friendship to all, but we will never abandon our national dignity. Sa pagbubuo ni bagong AFP Chief General Antonio Navarrete, muling ipinaalala ng Presidente ang kahalagahan ng pagtataguyod ng karapatan ng Pilipinas kaakibat ang kinabukasan ng mga Pilipino. Ako si Christian Vascones ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Drop off po. Balikan nila sir, balikan.
Jack, magandang hapon sa iyo at muli maraming salamat sa iyong invitation. Tagal na tayo hindi nagkita ha? Yes, oo. Namiss ka namin dito sa Rakada Balita, Professor Ona. Namiss ka namin dito. Busy ka doon sa, doon sa mga activities sa labas, di ba? Kasama ka sa medyo. Right, medyo Jack. Salamat at muli. Okay. Prof, ganito una. Ito, may panibagong aggression na naman ang China. Ito, nauwi pa sa atin. Ano po ang reaction ko? Well, definitely, kasama ko dun sa mga malakirang action na naman ng China, no? Pinangunahan na yan, Jack, no? Pagpapublish nila o pag-distribute nila ng AI-generated video, no? Na sinasabi na onggoy daw ang mga Pilipino at yung nauna ng claim nila dun sa waters ng Batanes, no? So kung titingnan mo, Jack, ito talaga ay, kumbaga, yung connected dots, no? Isa talaga itong deliberate effort para i-push ang, o igiit ang kanilang claim dito sa West Philippine Sea. At at the same time, yung tinatawag na sa labi slicing, no? Na unti-unti, inuunti-unti nila yung ating teritoryo at sinusubukan nila kung ano ang resolve ng ating bansa, no? Kung may commitment ba talaga tayo na ipagtanggol yung ating soberanya dyan sa West Philippine Sea. At dito na rin sa ating dignidad bilang isang bansa, no? So maliwanag yan over the past few weeks, nangyari lahat din. And Professor, yun nga, kung hindi ako nagkamali, ang sinabing sa statement ng China ay pinapalik daw tayo doon sa lugar, pero talaga nagmamatigas daw po yung ating mga kasundaluhan doon. Ano po masabi nyo? Di ba, atin naman yung lugar na yun? Tama, no? Dapat maunawaan ng ating mga kababayan, no? Hindi tayo nandito sa ating mga teritoryo para manggulo, no? Pinoprotektahan ng ating sandatang lakas at Philippine Coast Guard. Yung sarili natin, no? Yung ating mga karagatan at mga resources dyan, ano? At ating tandaan, itong nangyaring latest incident na to, malapit to dun sa ating PRP Sierra Madre, no? Kaya tinatabuyan ng ating Philippine Navy kasi parang may protective zone din kasi yung ating barko doon eh. Alam naman na marami na gustong hilahin ng China yan, ano? Kaya talagang maigting ang pagbabantay din ng ating armed forces yan. And Professor Ona, medyo nakakadismaya lang pag tumingin ka sa social media ay may mga makikita ang komento doon na mga Pilipino naman pero sila sumusuporta sa mga naratibo ng China. Ano mo masasabi niyo dito? Ito ba yung mga trolls na sinasabing ginagamit ngayon ng bansang China? Oo, definitely. I agree with you dyan, Jack. Dahil nga alam naman natin yung mga iba dyan, karamihan dyan, mga bots, at saka mga AI-generated content. Nakita natin yan last week, nung gumawa ng monkey video, AI-generated yan. Alam kasi nila na madaling i-spread yan sa social media at madaling makakuha ng traction, kaya ginagamit talaga itong ganitong mga pamamaraan upang i-push yung kanilang disinformation agenda, especially dito sa social media. Kaya kailangan maingat din ang ating mga kababayan at hindi natin alam talaga sino yung mga tao nagsasabi niya. Maaaring yan ay sabi ko nga kanina, mga hindi naman talaga totoo. Oo, binasa mo yung kanilang mga statement, yung talagang walang compassion sa ating mga kababayan. Pag iniisip mo talaga, una, Pilipino ba talaga ito? O una-una, kung tao ba talaga yung nagbibigay ng komento ngayon? Alam na din, yung iba dyan, of course, mga bayaran, Direct dulo pa po, bago bawat sentence, may pressure yan. Pangalawa, yun nga, yung mga bot-generated or AI-generated content, na madali nila talagang napuproduce at madali ding na-distribute. Kuya, plus 105 ba yun? Hindi po. 150 po. 105, yes, 105 plus 45 is 100. Dalawang gate po yan. Napapansin na pero medyo naging aggressive sila with regard sa algorithm. Kunyari, may negative naman yung naging reaction mo sa isang post. Pero kahit na naging negative doon, ay yung pa rin yung mapupunta sa newsfeed mo. May alam ba kung gano'n sila ka-aggressive na pagdating sa social media? Yan, malaki ang investment ng China, lalong-lalo na sa social media at lalong-lalo na dun sa mga AI-generated content. Alam naman natin sa open source na billion-billion na binubuo silang resources para mapagbuti yung kanilang AI search engines at content development. So talagang yan, talagang kumbaga priority nila yan. Dahil alam din nila na maraming Pilipino ang nasa social media. At kaya ito ay isang battleground. Dapat magawa ng ating mga kababayan yan.
ito isang battleground ngayon at nag-i-invest ng gusto ang China para nga tayo ay maunahan dito sa battleground na ito. And yun nga, Professor Ona, no? Kaya marami yung naglalagay ng, kumbaga hindi naman Malaysia, pero parang gano'n na nga, na may mga influencers na Pinoy na pinapapunta ng China. At siyempre, yung sinasabi nga na posibleng baka may tinuturuan sila doon or kung ano man yung kanilang agenda sa pagpunta sa bansang China. Alam mo, sa ating pagkakaalam at sa aking pakikipag-usap sa iba't ibang mga academics at mga foreign partners, ito yung isang pamamaraan nila para nga makapagkalat ng influensya dito sa ating bansa. Una-muna, ikaw yung kakausapin, ikaw yung opera ng konting pera. Yan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paano po?